na tayo mga Kristiyano, ang tawag natin sa kamatayan, it is a God-given rest. Pahinga, bigay ng divine mercy. Kaya nakalagay sa atin na rest in peace. It is a peaceful slumber. Mapayapang paghintay para po ng St. Peter para natutulog na. Maganda yung tawag ng mga santo. Death is the door to eternal life. Ang kamatayan ay pintuan papasok sa buhay na wala. Maganda yun. Kaya tayo, hindi na ang tawag ng kamatayan. Dahil tayo ay maniniwala na kung si Kristo ay nabuhay, tayo ay bubuhayin niya. Kaya pa, nagawa ka rin sa walang pinipili sa Israel, at sabihin sa mga kailan na, huwag kayong magkamba, kayo mga kailan na may sakit pa. Dahil kung sakali man, huwag kayo pahintulog ng Diyos. Kung sakali, sa Israel kayo abutin ang nataksan, huwag kayo natakot. Kung po kayo pinipili sa pinagpilihan kay Jesus, at kung araw lang, buhay ka na ulit. Diba? Para marami sumahan. Kaya parang natin, ito yung nagpapasa ng buhay ng tao at parang ganito na. Manoorin nyo. Hindi yung pala yun. Kasi tayo, pag ako po ang umawak sa kamay mo, ngayon ko ng kamay ko, sa kamay na, ako pagkawin, makabigyo mo ko. Pero tayo, pag ikaw ang umawak sa kamay ko, kahit ano mangyari, hindi mo ako pinitiwan. Kaya hindi naman ay sanang kayo, mga kapatid niyo, hindi kayo pinitiwan. Lalo na sa katapangan, God will never let go. Pag mabigat ng laban, don't walk away from God. Alam niyo yung mga hudyo, kay Maria Magdalena, they realized they were sinners. Kinabukasan nila yung Panginoon, makasalanan kami kayo eh. Patuloy niyo kung wala ka kasalanan. Napaya sila, napabukasan nila yung kasalanan, ginawa ako. Tapos, umalis sila. They walked away from the one who can forgive sins. Lumakas sila tayo kay Jesus, lumakas ang katawan ng kasalanan. So, Maria Magdalena, pinamukasa kanya ang kanyang kasalanan ng mga tao. Tinamlog naman niya. Pero, nung sinabi ni Jesus, hindi kita hinuhusgahan, huwag ka lang uuwi. At siya ay lumakad kasama si Jesus. She walked with the one who forgives sins. Ayun kayo ba? Napakaganda. Ang mundo. Salamat. Lumakad pa rin. Ayun na rin. Salamat. Lumakad sa piling ng divine mercy. The sinner became saint. Buhay natin. Marami tayong mga pagsubok tulad ng Martha. Nung nasa grocery na ng tatay, sabi ng tatay, dali mo yung basket. Bata may basket, tatay ang kumuha ng paninda. Dumating sa mundo, marami na ng basket, mabigat ka sa akin isang babae na nag-grocery, lumapit sa bata. Hoy, bakit ko alay? Mukhang mabigat na yung dala mo. Hindi mo na sa tutuyan kaya. Sabi ng bata, wag mo kayo nalalaani, alam naman ng tatay ko kung hanggang saan ang kaya. God will never allow you. He will never give you trials that you cannot try. Hindi kayo ibigay ng pagsubok ng Diyos na hindi nyo kayo pagkakampayan. That is our hope. Yan ang aking pag-asa. Hirap kayo kayo sa Lord. Totoo mo pa ng pag-asa, hindi ko alam. Sana ang alam ko, there is no better way to live life but to live with hope. Walang pinakamainang na para mabuhay sa mundo, kundi mabuhay tayo na may pag-asa sa ating mga puso. Kaya maraming salamat sa inyong panyaya, sa lahat ng sa inyong isipan, at at simpleng katotohanan
na dapat natin tanggapin. Huwag kayong makakapagawalay at hihintay ka po ang patay natin. Remember, you belong to God. Hindi niya kayo makaya ang mawalay ng tuluyan. Second, mabuti na tao. Magkakamali ka na ng pili. Pero hindi ka masamang tao. Kahit anong piliin mo masama. Dahil likas ka mabuti. At kung maraming magsumo, doon ang diwa. Tulad ni Jesus, tinapos niya ang kanyang misyon. Masakit, pero kailangan. At kapag lumati ang mga magsumo sa atin, remember, your most painful experience will be your greatest blessing. The Lord be with you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng